Hindi malaman kung paano ang gagawin ni Ellen nang magising siya sa isang hindi pamilyar na kwarto. Laking gulat pa niya nang may makita siyang isang lalaki na nakadapa sa tabi niya. Dahan-dahan si Ellen na tumayo at nagbihis. Kinuha niya ang bag, at pagkatapos ay dali-dali siyang lumabas ng hotel. Agad na pumara ng taxi si Ellen para makauwi. Habang nasa taxi si Ellen, ay naalala niya ang nangyari sa kanya kagabi. Tumulo ang luha niya nang maalala kung bakit siya nagpunta sa club, at uminom ng todo-todo. Matagal na pala siyang niloloko ng boyfriend niya, at ang masakit ay ang ate pa niya ang karelasyon nito. Kung hindi pa niya sinurpresa ang boyfriend niya, ay hindi niya malalaman na niloloko na siya nito. Nahuli niya ang dalawa na gumagawa ng milagro sa kwarto ng boyfriend niya. Mga walang hiya kayo. Ang bababoy ninyo. Paano nyo nagawa sakin ta? Ikaw. Kapatid pa man din kita, pero anong ginawa mo, sabi ni Ellen. Ellen, magpapaliwanag ako. Natukso lang ako. Ayaw mo kasing pumayag na makipag-ano sakin. Lalaki ako, Ellen, may pangangailangan din ako. Pero ikaw ang mahal ko, sabi ni Mark ang boyfriend niya ng 3 taon. Siyo nga ka kasi Ellen. Tingin mo makukontento si Mark ng pahalik-halik lang. Sabi ng ate Karen niya. Tumigil ka Karen. Sigaw ni Mark. Ano? Hindi ba mas maganda na ta? Sabi mo hihiwalayan mo na siya di ba? Lalo pa at buntis na ako, doon na tumulo ang luha ni Ellen sa sinabi ng ate niya. Buntis na ito at ang lalaking minahal niya ng 3 taon ang ama ng dinadala ng ate niya. Ellen, ikaw pa din ang mahal ko, sabi ni Mark. Mahal, kung talagang mahal mo ako, ay maghihintay ka sa akin, sabi ni Ellen. Patawarin mo ako Ellen, ayusin natin ito, sabi ni Mark. Ayusin. Buntis na ako Mark. Sigaw ng ate niya. Dali-daling lumabas ng kondo si Ellen, at nagpunta sa club para uminom at makalimot. Pagdating sa club ay umupo agad siya sa isang lamesa, at umorder ng alak. Kahit anong piga ni Ellen sa utak niya, ay hindi niya maalala kung ano pa ang nangyari. Paano niya nakilala ang lalaking nasa kama? Pareho pa silang nakahubad at malamang may nangyari sa kanila, kasi masakit ang ano niya. Ang laking katangahan ang ginawa ko. Ang tagal kong iningatan ang pagkababae ko, at hindi ko ibinigay kay Mark tapos binigay ko ito sa isang estranggero, sabi ni Ellen sa sarili niya. Nakauwi na ng apartment si Ellen. Masakit pa rin ang ulo niya, dahil sa dami ng ininom niya. Idagdag pa ang nangyari sa kanila ng lalaking nakasama niya. Hanggang ngayon ay hindi niya maalala ang nangyari sa kanila. Pagbukas niya ng pinto ay sampal agad ang bumungad sa kanya. Ano na naman po ang ginawa kong mali? Tanong ni Ellen habang hawak-hawak ang pisngi niya. Sumasagot ka na sakin. Hoy Elena, anak lang kita. Ano itong mga larawan na ito? Kaya ka pala iniwan ng boyfriend mo, at napunta sa ate mo dahil lumalandi ka. Mabuti pa ang mga kapatid mo hindi mga sakit sa ulo, sabi ng ama ni Ellen. Nakahawak pa din ang kamay ni Ellen sa pisngi niya, habang patuloy pa din ang luha niya. Nakangisi ang ate Karen niya. Alam na niya na kung ano-ano na namang mga kasinungalingan ang sinabi nito, sa mga magulang nila. Kung nabibilang ka sa isang pamilya Gibson, ay inaasahan nila na magiging perpekto ang mga anak nito. Magaganda at matatalino, yan ang tingin nila. Mataas ang tingin nila dahil sa kilalang politiko ang angkan nila. Ang ama nilang si David Gibson ay isang mayor sa Baler, Aurora. Ang kanila namang ina na si Eva ay isang prinsipal ng isang paaralan sa Baler. Ang ate Monica niya at isang guro sa paaralan na pinamumunuan ng kanilang ina. Ang ate Karen naman niya ay isang modelo. Ang kuya Oliver niya ay kapitan ng isang barangay. Si Ellen o Elena ay ang bunso na itinuturing ng pamilya na isang kahihiyan. Maganda si Ellen pero higit ang mga kapatid niya. Hindi siya matalino, di kagaya ng mga kapatid niya na nakapagtapos ng kolehiyo na may mataas na karangalan. Buong buhay ni Ellen ay ang kuya Oliver niya lang ang kakampi niya. Halos lahat sila ay basura ang tingin sa kanya. Kaya naman sanay na siya sa ganitong sitwasyon. Nakangisi pa ang ate Karen niya. Samantalang si Mark ay nakayuko lang. Tama, tiklop nga pala ito sa ama nila. Ipaliwanag mo ang nasa litrato na ito, sigaw ng ama niya. Ipapaliwanag ko pa ba? Maniniwala po ba kayo sakin, kapag ipinaliwanag ko? Tama po ba ako? Sagot ni Ellen. Sinampal muli siya ng ama niya. Papa, malamang masisira na naman ang pangalan mo sa ginawa niya.
Halika na papa, wala ka na naman mapapala sa anak mo na yan. Mabuti pa pag-usapan na lang natin ang kasal namin ni Mark, masayang sabi ng ate Karen niya. Tikom ang bibig ni Ellen, at ang nakatikom ang kamao niya. Gusto niyang lumaban, pero wala siyang magawa. Lumabas ang ama at ate niya. Sumunod na din si Mark, pero bago ito makalabas ay lumingon ito sa kanya. Sorry Ellen, hindi ko lang napigilan ang sarili ko, sabi ni Mark bago lumabas ng apartment niya. Napaluhod si Ellen at dinampot niya ang mga larawan na ipinakita ng ama niya. Patuloy pa din ang pagluha niya. Malamang ang ate Karen niya ang may kagagawan nito, para bumango na naman siya sa ama nila. Kaya lahat ng kasiraan at sisi sa kanya ipinapasa. Sobrang sakit ang nararamdaman ni Ellen. Bukod sa niloko siya ng kasintahan niya, ay kinasusuklaman na naman siya ng kanilang ama, at malamang ng buong pamilya na nila. Minsan iniisip niya na ampun lang siya, kasi kung ituring siya simula ng bata pa lang siya, ay ibang-iba sa mga kapatid niya. Pinagmasdan ni Ellen ang 4 na lalaki sa larawan. Habang nag-iiyak siya ay napaisip siya sa mga ito. Sino kaya ang lalaki na nakasama niya? Hindi niya na kasi niya tinignan ang mukha ng lalaki, dahil sa pagkataranta niya. Pero napatitig siya sa isang lalaki na maputi at matangkad. Lahat naman sila gwapo, pero ang isang iyon ay parang pamilyar sa kanya. Pumanik si Ellen sa kanyang kwarto, at nahiga sa kanyang kama. Iniyak niya na nang iniyak ang sakit na nararamdaman niya, hanggang sa unti-unti siyang nakatulog. Makalipas ang mahigit 1 taon, simula nang maganap ang mga masasakit na nangyari sa akin, ay hindi ako umuwi ng Baler. Naghanap ako ng trabaho sa Maynila sa tulong ng aking mga kaibigan na sina Alex at Jordan. Magkakasama kami sa isang apartment. Magkakasama din kami sa coffee shop na aming pinagtatrabahuan. Si Alex ang bakla naming kaibigan, ay ang manager ng coffee shop, samantalang kami ni Jordan ay mga waitress. Mga sis birthday ni Jack manlilibre daw siya. Dun tayo sa club na pinagtatrabahuhan niya, sabi ni Alex. Buti pa itong bakla nating kaibigan may love life, samantalang tayong dalawa nga, sabi ni Jordan. Wala ang haba ng hair ni Alex. Natawa naman sila sa sinabi ko. O basta punta tayo sa birthday ng baby ko. Mga sis malay nyo doon kayo magka-love life, sabi ni Alex. Basta ako sasama. Ewan ko lang dyan sa isang yan, sabi ni Jordan tapos tumingin silang dalawa sakin. Ayoko nga, alam nyo naman na hindi ko na gustong tumungtong sa mga ganyan, at isa pa may gagawin ako. Kayo na lang dalawa, sabi ko. Gagawin. Hala manunood ka na naman ng Twilight. Ilang beses mo na bang napanood yung movie na yan? Lumabas-labas ka nga para naman sumigla-sigla ka. Kung hindi sa coffee shop, ay sa bahay lang tuloy mo. Hoy! Magpaaraw ka naman, sabi ni Jordan. Peklat mo, maniniwala na sana ako na concern ka, pero sabihin mong para maarawan ako, baliw ka din ano. Gabi ang mga nagpupunta sa club at hindi sa araw. Sira, sabi ko kay Jordan. Sige na sis, sama ka na. Minsan ka lang namin makasama. Huwag kang magkulong sa bahay natin. Get a life my dear, sabi ni Alex. Oo na sige na sasama na ako. Maka-get a life ka naman, parang sinasabi mo na sobrang boring ang buhay ko, sabi ko. Sobrang boring talaga, hindi ko na lang pinansin ang sinabi ni Jordan. Ganon na ba talaga ang buhay ko? Sobrang boring. Wala naman ako kasing iba pang gagawin at pupuntahan. Ayokong magkasalubong o magkita man lang kami ng isa sa pamilya ko. Matagal na akong pinauuwi ni kuya, pero hindi ako umuuwi. Nagpakasal si ate Karen at Mark. Balita ko din na hindi pala totoo na nagkaanak sila. Gawa-gawa lang ni ate Karen ang pagbubuntis niya. Matapos ang shift naming 3 nila Alex, ay umuwi muna kami sa apartment at nagbihis. Agad din kaming umalis dahil hindi mapakali itong si Alex. Atat na makita si Jack, at hindi naman maitatanggi na nagmamahalan talaga sila. Nakarating kami agad sa Zone Club, at sinalubong kami ni Jack. Mabuti naman at naisama nyo si Ellen, akala ko talaga tutubuan na ng ugat yan sa bahay nyo, pang-asar ni Jack. Gusto mong mabatukan. Isa ka pa pero dahil birthday mo ay patatawarin kita. Sorry wala akong regalo sa'yo, pagpapaumanhin ko kay Jack. Nako okay lang yan. Masaya na ako kasi nandito kayo.
Tara, ipapakilala ko kayo sa mga katrabaho at kaibigan ko. Dun tayo second floor, pag-aaya ni Jack. Madami bang Papa Bowls dun? Baka naman puro katulad nyo lang. Sayang kaya ang beauty ko, nagpaganda pa naman ako ng bonggang-bongga, sabi ni Jordan. Naku sis, maraming hunks sa taas. Baka hindi ka magkanda ugaga, biro ni Jack. Sinundan namin si Jack papunta sa second floor. Eto namang katabi ko na si Jordan sobrang landi, pag may nakakasalubong kami na lalaking gwapo, ay nako sobrang kinikilig. Nakarating kami sa lamesa ng mga kaibigan ni Jack. Isa-isa namang ipinakilala sa amin ang mga ito. Mag-isa lang ako na nakaupo, at panay ang inom ng juice. Kasi naman po si Jordan ay may kasayaw ng lalaki, at si Alex at Jack ay parang may sariling mundo. Hello, gusto mo pa ba ng drinks? Nilapitan kita kasi napansin ko na mag-isa ka, sabi ng lalaki. Hindi na, okay lang ako, sagot ko. By the way, my name is Rolly. Pagpapakilala niya tapos inabot ang kamay, para makipag-shake hands. Ellen, yan lang ang sinabi ko. Nagpatuloy ng pagkukwento si Rolly, pero hindi ko masyadong iniintindi. Ayoko naman talagang makipag-usap, pero hindi rin naman ako bastos, para itaboy na lang ito bigla. Nagpaalam ako na pupunta ako ng CR. Gusto pa nga ako nitong samahan, pero tumanggi ako. Pumunta ako sa dulo ng second floor, nandun kasi ang CR. Pagkatapos ko sa comfort room, ay napagdesisyonan ko na magpaalam na kina Jordan at Alex. Mas gugustuhin ko pa na manood ng mga movies ko kaysa sa ganito. Naglakad ako sa hallway at doon ay may nabangga ako, dahil parang may tumulak sakin. Sorry po, hindi ko sinasadya na mabangga kayo. May tumulak po kasi sa akin, sabi ko sa lalaking nabangga ko. Napakunot ako ng kilay dahil tumitig lang ito, at hindi nagsalita. Kung okay lang po sa inyo, aalis na ako. Pasensya na po ulit pagpapalam ko. Hindi ko na ito hinintay sumagot kasi nakakainis kaya. Tinitigan lang ako habang nagso-sorry ako. Dumating ako sa lamesa ng pinagdausan ng birthday ni Jack, at nandun pa din si Rolly. Kinuha ko ang bag ko at saka nagpaalam sa kanya. Teka Ellen, galit ka ba? Samobra ba ako sa kadaldalan ko? Tanong ni Rolly. Hindi naman sa ganun, gusto ko na kasi umuwi. Medyo masakit kasi ang ulo ko, sabi ko. Ganun ba? Bago ka umuwi inumin mo muna itong juice, baka sakali na mawala ang sakit ng ulo mo, sabi ni Rolly. Kahit alam kong walang connect ay ininom ko para makauwi na. Pinuntahan ko si Alex at Jack, at nagpaalam na ako. Hindi ko na pinansin ang mga ito ng yumangal dahil aalis na ako. Sunod kong pinuntahan si Jordan at nagpaalam na din. Gusto nga akong ihatid sa sakayan, kaso pinigilan ko na dahil kaya ko naman. Naglakad na ako para makababa, pero bago ako makalayo ay nakaramdam ako ng pagkahilo, at sobrang init na parang gusto kong haborin ang jacket ko. Hinubad ko nga ang jacket ko. Naka-tube dress naman ako, kaya okay lang. Kaso sobrang init pa din. Nang makalabas ako ay may humawak sa bewang ko. Nilingon ko ito at nakita ko si Rolly. Hahatid na kita, sabi niya. Bitawan mo ako. Kaya kung umuwi samin, mahinang sabi ko. Hindi ako mapakali at gusto kong maghubad sa sobrang init. Dinala ako ni Rolly sa kotse niya, pero bago ako makasakay ay may sumuntok kay Rolly. Subukan mong pumalag at nang makatikim ka, yan ang narinig kong sabi ng isang lalaki. May sinabi si Rolly, pero hindi ko na ito naintindihan. Nilagyan ako ng jacket ng lalaki, at isinakay sa kotse niya. Nang makaupo ako sa passenger seat, ay sumunod na siyang sumakay ng kotse. Ibinaba niya ang upuan ko para makahiga ako. Hindi ko alam kung ano ang naisip ko, at hinawakan ko ang kamay niya at idinikit sa pisngi ko. Pagkatapos ay dahan-dahan kong pinagapang hanggang sa makarating ito sa chest ko. Bakit ba sa tuwing makikita-kita, ganito ang sitwasyon natin? Sinabi na Seong wag ka nang tatanggap ng inumin mula sa iba eh. Sabi ng lalaki. Hindi ko pinansin ang mga sinabi niya. Inagaw niya sakin ang kamay niya, at nagsimula ng mag-drive. Sobrang init ang nararamdaman ko, kaya naman ay ibinaba ko ang aking tube. Naka-strapless naman ako. Nagulat ako nang sumigaw ang nasa tabi ko, sigaw ng lalaki. Anong problema nito? Ang init kaya? Sobrang bilis ng pagpapatakbo ng lalaki,
at agad kaming nakarating sa isang hotel. Itinaas niya ang damit ko at itinaklob ang jacket niyang malaki. Sumakay kami ng elevator, at hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko. At yamakap sa kanya at hinalikan ito sa labi. Naging mapusok ang halikan namin. Masyado na akong nalalasing sa mga halik niya, at di ko na maalayan na binuhat niya ako, at ibinaba sa kama. Panaginip ba ito? Yan ang nasa isip ko. Ang sarap ng pakiramdam. Umupo ako at naghubad, wala na akong pakialam kung panaginip man ito. Pinagmasdan ko ang lalaki na titig sa akin. Ngumisi ako na parang nang-aakit. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko, at hinubad ko din ang panloob ko. Sigaw niya at lumapit sa akin. Hindi ko maipaliwanag ang sensasyon na nararamdaman ko. Nang gabi na iyon ay paulit-ulit ang ginawa namin. Sa pangalawang pagkakataon, sisiguraduhin kong hindi ka na makakawala sa akin. Simula sa araw na ito ay pag-aari na kita. Sa ayaw at sa gusto mo ay minamarkahan na kita, narinig kong sabi ng lalaki, bago ako mawalan ng malay. Nagising akong sobrang sakit ng ulo at katawan ko, at hindi ako makatayo. Nilibot ko ang aking mga mata, at mukhang nagising na naman ako sa hindi pamilyar na kwarto. Naulit na naman sa akin ang nangyari noong 1 taon na ang nakakaraan. Pinipilit niya sanang tumayo, pero hindi niya magawa. Gusto kong magbihis at umalis agad, dahil isa na namang katangahan ang ginawa ko. Good morning sweetie, napalingon siya sa tabi niya. Laking gulat niya nang makita ang lalaki. Natulala ako sa kagwapuhan ng lalaki. Huwag mo nang subukang tumayo sweetie. Magpahinga ka na lang muna. Igagawa kita ng almusal mo, para makakain ka na at makainom ng gamot, sabi ng lalaki sa tabi ko. Anong nangyari? Anong lugar ito? At sino ka? Tanong ko. Sweetie, isa-isa lang ang tanong. Ako nga pala si Dexter Delmar, at nasa hotel kagabi sa club, habang pauwi ka ay pinipilit kang isakay ng lalaki sa kotse niya. May pinainom ba siya sa'yo? Tanong niya. Pinainom ako ng juice bago ako umuwi, sagot ko. Kaya naman pala, next time huwag kang tatanggap ng mga inumin, kapag nasa ganung lugar ka. Bakit ba pag nagkikita tayo ganyan ka? Sabi niya. Ano hindi kita maintindihan? Nalilito ako. Pag nagkikita, ibig bang sabihin nagkita na tayo dati? Tanong ko. Tumayo siya mula sa pagkakahiga sa kama. Nagpatikip ako ng aking mga mata, dahil wala siyang saplot na kahit ano. Nagbihis siya sa harap ko, at baliwala sa kanya kung may makita man ako o wala. Pwede mo nang alisin yang takip mo sa mata. Para namang hindi mo pa ito nakikita. Mabalik tayo sa usapan natin. Oo, nagkita na tayo dati. Ako ang lalaking iniwan mo sa kama 1 taon na ang nakakalipas, paliwanag niya. Kung ganun siya pala ang lalaking nakasama ko. Siya yung isa sa 4 na lalaki na nakuhanan ng litrato, noong pinuntahan ako ni Papa at Ate Karen sa apartment ko dito sa Maynila. Kaya pala parang pamilyar ang mukha niya. Siya yung lalaking maputi at matangkad. Naalala mo na ba ako sweetie? Isa pa, bakit palagi ka nalang naloloko, at napapainom ng pinagbabawal na gamot? Siguro naman hindi ka drug addict, tanong ni Dexter. Hindi no. Yung una gusto ko lang uminom para makalimot kahit sandali. Tapos yung kagabi, hindi ko naman alam na gagawan ako ng masama ng kaibigan ni Jack, paliwanag ko. Sino si Jack? Boyfriend mo. Hindi ko pa pala na itatanong ang pangalan mo, tanong niya. Hindi no. Bakla kaya yun. Kasintahan siya ng kaibigan kong bakla. Ako nga pala si Elena Gibson. Ellen na lang, sagot ko. Good sweetie, dahil simula ngayon akin ka na, sabi niya. Ano, sa'yo ako. Teka nga, hindi porket nag-ano tayo ng 2 beses, ay pwede mo na akong ariin, naiiritang sabi ko. Sa ayaw at sa gusto mo sa akin ka na. Magpapadeliver na ako para makakain ka na, at makainom ng gamot. Huwag ka nang magtangkang tumakas pa, sabi niya. Paano ako makakatakas ang sakit ng buong katawan ko. Hindi nga ako makabangon, kainis ang lalaking ito. Lumabas siya ng kwarto. Masakit ang ulo ko kahapon pa ito, at mukhang nilalagnat na ako. Sa sobrang sama ng pakiramdam ko, ay unti-unti akong nakatulog. Nagising ako dahil may tumatapik sakin. Iminulat ko ang mga mata ko. Kumain ka na para makainom ka na ng gamot, sabi ni Dexter, nalalayan niya akong makaupo, at sumandal sa headboard ng kama.
Sinubuhan niya ako ng pagkain at pinainom ng gamot. Pagkatapos niya akong pakainin at painumin ng gamot, ay inihiga niya ulit ako sa kama. Sa sobrang sama ng pakiramdam ko ay nakatulog ako. Nagising ako dahil nakaramdam ako ng gutom. Nagmulat ako ng mata, at ang una kong nakita ay ang mukha ni Dexter. "Kamusta na ang pakiramdam mo, sweetie?" tanong niya. "Medyo masakit pa ang ulo ko at katawan," sagot ko. Nalalayan niya akong makaupo at sumandal sa headboard. "Mabuti na lang at bumaba na ang lagnat mo. 2 araw ng sobrang taas ang lagnat mo. Hindi na kita dinala sa ospital, dahil kaya naman kitang alagaan," sabi ni Dexter. 2 araw. Asan ang cellphone ko? Naku, malamang hinahanap na ako nila Jordan at Alex, natatarantang sabi ko. "Sino sila Jordan at Alex?" tanong niya. "Teka, galit ba ta? Si Jordan ang kaibigan kong babae, at si Alex ay ang kaibigan kong bakla na karelasyon ni Jack. Teka, bakit ba ako nagpapaliwanag sa'yo?" Sabi ko. "Natural boyfriend mo ako, kaya kailangan ka magpaliwanag," sabi niya. "Wow, ha, demanding. Boyfriend, sinagot ba kita? Nanligaw ka ba? Feeling mo," sabi ko. "Doesn't matter. Kahit anong sabihin mo, akin ka na," sabi pa ni Dexter. Hindi ko na lang siya pinansin pa. Bahala siya sa buhay niya. "Ipaghahanda kita ng pagkain at eto ang cellphone mo." Inabot sakin ni Dexter ang CP ko, at saka lumabas ng kwarto. Tinawagan ko agad sila Alex, dahil malamang ay nag-aalala na ang mga yon. "Hello," sabi sa kabilang linya. "Hello Alex. Pasensya na hindi ako nakauwi. Ipapaliwanag ko na lang pag-uwi ko," sabi ko. "Kainis kang babae ka, pinag-alala mo kami ni Jordan. Alam mo ba na naghi-hysterical si Jordan? Kung ano-ano na ang tumatakbo sa isip niya. Asan ka ba? Gusto mo sunduin kita? Ano ba ang nangyari?" Sunod-sunod na tanong niya. "Ipapaliwanag ko na lang pag-uwi ko." "Teka, paano yung trabaho ko?" tanong ko. "Huwag ka nang mag-alala, ako nang bahala doon. Hindi rin naman kita matitiis kahit pinag-alala mo ako. O siya, mag-ingat pag-uwi. At please umuwi ka na ha," sabi ni Alex. "Salamat Alex, kaya naman love na love kita sabi ko. "Nambola ka pa. Pasalamat ka, love kita." "O siya, sige, bye na," sabi niya, tapos binaba ko na ang cellphone ko. Nagulat ako. Hindi ko man lang narinig na pumasok ito ng kwarto. "Kanina ka pa ba dyan?" tanong ko. Ang seryoso naman nito masyado. Kanina nakangiti tapos ngayon masungit. Napaka-moody. "Dexter, pwede na ba akong umuwi? Hinahanap na kasi ako ng mga kaibigan ko," paliwanag ko. "Sige, ihahatid na kita," sagot niya. Inayos niya ang mga gamit ko. Konti lang naman ang mga gamit ko, kaya sabi ko ako na lang, pero mapilit siya. Actually, wala naman akong ibang dalang gamit. Binilhan niya ako ng mga damit na pamalit ko simula nung magkasakit ako. Pati na ang mga gamot kumpleto na, at may vitamins pa. Binigay niya sakin ang reseta, para daw alam ko kung anong oras ko iinuman. Bumaba kami at lumabas ng hotel. Dire-diretso lang kami. Nag-check out na ba kanina? Sa bagay, wala namang pumihil samin, nalalayan niya akong makasakay sa kotse niya. Tapos sumunod na siyang pumasok sa driver seat. Ang ganda ng kotse niya, mukhang mamahalin. Wala akong alam sa mga kotse. Buong biyahe namin ay tahimik lang siya. Mabibingi ka sa katahimikan. Naku, hindi pa naman ako sanay ng tahimik ang kasama ko. Sanay akong maiingay ang nasa paligid ko dahil kina Jordan at Alex. Itinuro ko kung saan ang apartment namin, at makalipas ng 1 oras ay nakarating kami. Lumabas siya ng kotse, samantalang ako ay inayos ko pa ang mga gamit na dadalhin ko. Pinagbuksan niya ako ng pinto. Ang gentleman naman nito, bagay na bagay sa itsura niya. "Salamat sa pag-aalaga mo sakin. Salamat din sa mga gamit at gamot na binigay mo. Hayaan mo, babayaran kita pagkasahod ko," sabi ko sa kanya. "Isa lang naman ang gusto kong kabayaran yan sabi niya. "Ha? Ano yun?" tanong ko. Lumapit siya sakin at hinalikan ako. Nanlaki ang mata ko sa pagkagulat, ngunit napapikit ako dahil sa sensasyon na nararamdaman ko. Hindi ko mapigilan na hindi tumugon sa mga halik niya. Tinihil niya lang ang paghalik sa akin, dahil pareho na kami naghahabol ng hininga. "Bayad ka na. Sige na, pumasok ka na at magpahinga," sabi niya. Tumungo lang ako at nagsimula ng maglakad papasok ng apartment namin.
Pero bago ko buksan ang pinto, ay nilingon ko muna siya. Nakatingin pa din siya sakin at ngumiti, makalaglag suot ang ngiti niya. Binuksan ko na ang pinto, at agad na pumasok sa loob. Tinignan ko muna sa bintana si Dexter. At nakita ko itong sumakay sa kotse niya at saka umalis. Napangiti ako dahil naisip ko yung paghalik ni Dexter. Ehem, para ka ng baliw sa kakangiti dyan. Baka gusto mong ipaliwanag sa amin kung anong nangyari sa iyo, at kung sino ang lalaki na kahalikan mo, sabi ni Jordan. Nakita niyo yun? Nahihiyang tanong ko. Malamang nasa labas kayo Langya ka girl, saan ka nakabingwit ng ganyan kagwapo? Ang yummy ng Papa Bowls mo. Kinikilig na sabi ni Alex. Umupo ka na dito at simulan mo nang magpaliwanag sa amin ang nangyari sa iyo, seryosong sabi ni Jordan. Patay ako nito. Sasabihin ko ba sa kanila ang buong pangyayari? Naupo ako at sinimulan ko nang ipaliwanag sa kanila ang lahat-lahat. Napag-isip-isip ko na hindi na sila iba sakin. Parang mga kapatid ko na ang mga ito. Buong kwento ko ay nakanganga sila, dahil malamang ay hindi sila makapaniwala sa nangyari sa akin. Sis, alam mo pamilyar sakin ang lalaki na yon, teka tignan natin sa internet. Sabi mo Dexter Delmar. Tumango lang ako. Girl, sabi ko na nga ba Kilalang magaling na doktor ang Dexter mo, at may-ari ng hospital, sabi ni Alex. Lumapit sa kanya si Jordan, at tumingin din sa cellphone ni Alex. Oo nga Ellen, isang Delmar yan. Kilalang kilala ang angkan nila. Nako patay ka. Balita ko napaka-possessive daw ng mga lalaki sa pamilya nila. Nako kung nabasa mo lang ang article ng isang magazine tungkol kay Don Emilio Delmar, ay sigurado akong kikiligin ka. Hindi ko na lang pinansin ang mga pinagsasabi ng dalawa. Wala naman akong pakialam. Tingin ko naman hindi seryoso si Dexter. Malamang maraming babae yun kasi sikat. Pumasok na lang ako sa kwarto ko, at iniwan sa sala ang dalawa. Nahiga ako at unti-unti nang nakatulog.